Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ating ika-6 na linggong talakayan para sa asignaturang Pilipino Panitikang Pandaigdig ika-10 baitang. Bago natin tatalakayan ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. Sa unang layunin ay ipaliliwanag ang mga likhang sanaysay batay sa napakinggan. Ikalawa, nakasusulat ng isang talumpati na pangsona. Pangatlo, na pahahalagahan ng mga sanaysay sa ating bansa. Ikaapat, na ibibigay ang sariling reaksyon sa pinanood na video na ihinango sa YouTube. At ang huli, na ihahambing ang pagkakaiba at pagkakatulad ng sanaysay sa ibang akda. So yan ang ating mga layunin para sa linggong ito. So ang ating paksa ay Panitikan, Nelson Mandela, Bayani ng Afrika, talumpati mula sa South Africa. Isinalin ito sa Pilipino ni Roselyn T. Salom. At gramatika naman at retorika, paggamit ng tuwiran at di-tuwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe. Panimula. Nakatuon sa isang sanaysay, partikular ang isang talumpati na binigas ni Ginoong Nelson Mandela sa kanyang inaugurasyon o pasinaya bilang Pangulo ng Afrika. Nilalayon ng talumpati niyang ito na gisingin ang damdamin ng mga taga-Afrika sa pagsulong ng kapayapaan, katarungan at kalayaan. Sa ariling ito ay kailangang maipamalas mo ang pag-unawa at pagpapahalaga sa talumpati sa tulong ng mga pahayag na nanghihikayat. Alam mo ba na ang sanaysay ay ginagamit upang makapagbigay ng mahalagang kaisipan tungkol sa paksang nais nitong talakayin? Ang mahalagang kaisipan sa sanaysay ay tumutukoy sa mahalagang impormasyong ibinibigay nito sa mambabasa. Ang mahalagang impormasyong ito ay maaring isulat ng pabalangkas. Ang balangkas ay isang lohikal o kaya'y kronolohikal at pangkalahatang paglalarawan ng paksang isusulat. Ito rin ay isang panukalang buod ng komposisyon. Ang talumpati ay isang halimbawa ng sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na nasa anyong tuluyan na ipinahahayag ang sariling kaisipan, kuro-kuro, saloobin at damdamin na kapupulutan ng aral at aliw ng mambabasa. Ayon kay Alejandro G. Abadilla, ito'y pagsasalaysay ng isang sanay. Noong taong 1580, isinilang ito sa Pransiya at ni si Michel de Montaigne ang tinaguriang ama ng sanaysay. Ito ay tinatawag niyang isay sa wikang Pranses na nangangahulugang isang pagtatangka, isang pagtuklas, isang pagsubok sa anyo ng pagsulat. Ang dalawang uri ng sanaysay ay formal at di-formal o personal. So, naririto ang pagkakaiba ng dalawa. Ang formal ay nagbibigay ng impormasyon, samantalang sa di-formal naman o personal, nagsisilbing aliwan o libangan. Ikalawa, nagbibigay ng mahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at lohikal na pagsasaayos sa paksang tinalakay. Samantalang sa di-formal naman, nagbibigay lugod sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga paksang karaniwan, pang-araw-araw at personal. Pangatlo naman sa formal, maingat na pinipili ang mga pananalita, samantalang sa di-formal, ang himig ng pananalita ay parang nakikipag-usap lamang. Ikaapat sa formal, ang tono ay mapitagan, samantalang sa di-formal, pagkikipagkaibigan ang tono. At ang huli sa formal ay objektibo o di kumikiling sa damdamin ng may akda, samantalang sa di-formal, subjektibo sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may akda. So yan ang pagkakaiba ng dalawang uri ng sanaysay. Basahin at unawain ang talumpati ni Ginoong Nelson Mandela na binigas niya noong Mayo 10,
1994 nang siya ay pinasiyaan bilang Pangulo. Naging daan ang panitikan partikular na ang sanaysay o talumpati sa paglalahad ng pagnanais ng kalayaan ng kanilang bansa. Sa talumpati ay maihahayag din nila ang pagkauhaw sa kalayaan, karapatan at katarungan na naging bahagi na ng kanilang buhay, ng kanilang kultura. Ngayon ay babasahin ko sa inyo ang talumpati ni Nelson Mandela, bayani ng Afrika, na isinalin sa Pilipino ni Roselyn T. Salom. Sa mga kapita-pitagan, kataas-taasang mga panauhin, mga kasama at mga kaibigan. Ngayon, lahat tayong naririto ay pagkalooban nawa ng pagpala at pag-asa sa kasisilang na kalayaan, gayon din naman sa mga nagdiriwang sa iba pang bahagi ng mundo. Mula sa karanasan ng di pangkaraniwang kapahamakan ng tao na namayani ng matagal, isisilang ang lupang ipinagmamalaki ng sangkatauhan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Afrika ay kailangang magbunga ng tunay na mamamayan nito na magpapalawak sa paniniwala ng sangkatauhan sa katarungan, magpapalakas sa tiwala sa kadakilaan ng kaluluwa at magtutustos sa lahat ng ating pag-asa sa kapakinabangan ng buhay ng lahat. Ang lahat ng ito ay utang natin sa ating mga sarili at sa mga taong naririto ngayon. Sa aking mga kababayan, wala akong alinlang sabihin na ang bawat isa sa atin ay kasinlapit ang puso sa lupa ng napakagandang bansang ito. Sa tanyag na puno ng jacaranda, sa Pretoria at sa mga puno ng mimosa. Sa bawat oras, bawat isa sa atin ay dadamhin ang lupang ito. Mararamdaman natin ang pansariling pagbabago. Ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Tayo ay kumilos ng may kaligayahan at kagalakan sa paglunti ng kapaligiran at sa pagbubukadkad ng mga bulaklak. Ang espiritual at pisikal na kaisahan sa ating ibinabahagi sa lupain ito ay nagpapaliwanag sa lalim ng sakit na dala-dala ng ating mga puso sa tuwing makikita natin ang ating bansa na unti-unting nalulugmok ng di pagkakasundo, at sa tuwing makikita natin ang pagtanggi, ang paglaban sa batas at paghihiwalay ng mga tao sa mundo. Ito'y ay dahil sa naging pambansang batayan ang nakamamaday na ideolohiya at pagkakaroon ng rasismo. Tayo ang mga mamamayan ng Timog Afrika ay nakadama ng kapayapaan ng ibinalik sa sangkatauhan ang pagkakaibigan. Tayo, na pinagkaitan ng batas kamakailan lamang, ay binigyan ng bihirang pribilehiyong mamahala sa mga bansa sa sarili nating lupain. Pinasasalamatan namin ang aming mga pinagpipitaga ng panauhin sa pagpaparito upang angkinin, kasama ang mamamayan ng aming bansa, ang tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan, para sa dignidad. Naniniwala kami na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin sa pagharap sa mga pagsubok, sa pagbuo ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, walang diskriminasyon sa lahi at demokrasya. Malugod naming tinatanggap ang tungkulin na ang aming mamamayan at ang kanilang kalayaang politikal, pananampalataya, kababaihan, kabataan, negosyo, tradisyonal at mga pinuno na isagawa ang konklusyong ito. Hindi mawawala riyan ang aking sikam Deputy President, ang kagalang-galang na si FWD Clerk. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng bumubuo sa hukbong pansiguridad sa pagganap sa kanilang tungkulin na pangalagaan ang ating unang malayang eleksyon at ang transisyon sa demokrasya mula sa hukbong uhaw sa dugo na nangalaga pa ring makakita ng liwanag. Ang panahon para sa paghilom ng sugat ay naririto na. Ang panahon upang pag-ugnayin ang pagkakaiba ng opinyon
na magiging dahilan ng pagkakahati-hati ay dumating na. Ang panahon upang bumuo ay nasa atin na. Sa wakas ay naabot na natin ang emansipasyon sa politika. Nangako tayong palalayain ang ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan, pagdurusa, kasarian at iba pang diskriminasyon. Nagtatagumpay tayo sa ating huling hakbang sa pagkakaroon ng kapayapaan. Itinalagan natin ang ating sarili sa pagbuo ng kompleto, makatarungan at panghabangbuhay na kapayapaan. Tayo ay nagtagumpay na magtanim ng pag-asa sa milyon-milyong mamamayan. Pumasok tayo sa kasunduan na bubuo tayo ng lipunan kung saan ang lahat ay ng mamamayan ng Timog Afrika, itim man o puti, ay maglalakad na walang takot sa kanilang mga puso. Tiyak ang kanilang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad. Isang bansang may kapayapaang pansarili at pambansa. Bilang simbolo ng pagbabago sa ating bansa, ang bagong Interim Government of National Unity ay sa panahon ng biglaang pangangailangan. Bibigyang pansin ang isyu ng amnestiya ng mga taong kasalukuyang nakakulong. Inaalay namin ang araw na ito sa lahat ng mga bayani ng bansang ito at sa iba pang bahagi ng mundo nagsasakripisyo at isinuko ang kanilang mga buhay upang tayo ay lumaya. Ang kanilang mga pangarap ay naging makatotohanan. Kalayaan ang kanilang handog. Tayo ay may pagpapakumbaba at pagmamalaki sa karangalan at pribilehiyo na ikaw, mamamayan ng Timog Afrika, ay ginagawad sa atin bilang unang Pangulo ng nagkakaisa malaya, walang diskriminasyon ng lahi at pamahalaang naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Naunawaan naming walang madaling daan para sa kalayaan. Batid namin kung nag-iisa ay hindi maabot ang tagumpay. Kailangan nating kumilos ng sama-sama bilang nagkakaisang mamamayan para sa pambansang pagkakasundo-sundo, para sa pambansang pagkakabuo-buo, para sa pagsilang ng bagong mundo. Magkakaroon nawan ng katarungan para sa lahat. Magkaroon nawan ng kapayapaan para sa lahat. Magkaroon naman ng hanap buhay, tinapay, tubig at asin para sa lahat. Malaman nawa ng bawat isa na ang katawan, ang isip at ang kaluluwa ay dapat lumaya upang mabigyang kasiyahan ang kanilang mga sarili. Hindi na muling magkakaranas ang magandang lupain ito ng kawalang katarungan at sakripisyo sa kawalang dignidad at kahalagahan ng pagiging katutubo sa mundo. Maghari nawa ang kalayaan, pagpalain ka ng Diyos, Afrika. Salamat. So ang binasa ko sa inyo kanina ay ang halimbawa ng binasa ni Nelson Mandela sa kanyang inaugurasyon. Ngayon naman ay babasahin ko sa inyo, talakayin natin ang pagsasanib ng gramatika at retorika. So alam mo ba na nakatutulong sa pag-unawa ng mensahe ang isang diskurso ang paggamit ng angkop ng mga tuwiran at dituwirang pagpapahayag. Mahalaga ang mga ito sa pagkuha ng mga impormasyong nais bigyang linaw. Nagiging mas malinaw ang isang sanaysay o talumpati dahil sa mga tuwiran at dituwirang pagpapahayag. Madaling matukoy sa mga ito ang katotohanan o opinyon. May mga pang-ugnay na nagpapatibay o nagpapatotoo sa isang argumento upang makahikayat. Kabilang dito sa katunayan, ang totoo bilang patunay at iba pa. Halimbawa, sa totoo lang, maraming magagandang lugar sa Pilipinas na dapat munang pasyalan bago ang ibang bansa. Ikalawa, si Ranedel ay nanalo ng Ulirang Kabataang Award bilang patunay. Narito ang kanyang sertipiko. Ang tuwirang pahayag ay mga pahayag na may pinagbatayan at may ebidensya kaya't kapani-paniwala, tulad ng binasa ko kanina sa ikalawang halimbawa. So mayroon siyang isang ebidensya. At samantalang ang dituwirang pahayag ay mga pahayag na bagaman batay sa sariling opinyon ay nakahihikayat naman sa mga tagapakinig o tagapagbasa. So ang halimbawa kanina sa unang bilang ay yun ang isang dituwirang halimbawa.
So dito nagtatapos ang ating paksa para sa linggong ito. Inaasahan ko na marami kayong mga natutunan sa ating paksa. Maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga ulit.